So karon kay doble reinforced beam ta pero wala analysis na. Mangulbot lang og problem sa review center ani. Tungkol nga kuan po choices pa. So ato i-recall na unsa kay nang nature sa investigation nga problem. Para maka-identify gid mo ba, Kirby? Kung investigation nga problem, unsa may ihatag sa inyo? Given na ang beam dimensions. Ako kung given ang load, auto mag-design ka. Kung given ang beam dimensions, yung capacity, wala sa investigation. So, kani, investigation yung problem. Ano naman? Ano may, reinforcement. Ang ko no, bottom ko no, 428 mm niya. Ang top, 228 mm. Pero notice no nga, wala gi-mention asa ang tension side, asa ang compression side. Pero, ang imong tanaw na, asa mas dako nga area? Mas dako man nga area sa bottom kay upat man ka 28 mm. Kung asa mas dako ang area, dira ang tension nga side. So, karon, kung imo ning i-draw ang beam, na ubang cases nga doubly reinforced sa board exam, i-analyze yung mga singly reinforced, wala siya nilapas sa raw maximum. So, atong i-draw ang section na niya. So, ang beam width daw, B, atong tanan ang given. Dara na 300 mm. So, mani siya. 300 mm. Nya, again na, ang total gihatag, total depth ang gihatag. Dili na siya effective depth. Meaning, para kung ano mong effective depth, mag-minus para sa centroidal cover. Ng steel coverage. May gihatag. So, ang total height is equal to H equals 400 mm. Then, ang reinforcement sa bottom, upat ka 28. So, pwede rin ato lang i-draw git siya. Upat. Now, na may steel covering daw nga 70 mm. So, ang effective depth, pila ni siya? D is equal to i-minus ta niya ang centroidal cover niya. So, 330 mm. Then, sa top, na duha ka buok. Duha ka 28 mm. Then, ang steel covering sa top, equal ra kuno sa bottom. So, kani siya nga distance, 70 gyapon ni. Which is, atong label ani, di ba? Itong kanod, D prime, cover sa compression na side. Ang sabaylaan gihatag? 70, nasuot na to. Na-draw na po na to ang reinforcement. Na FC prime gihatag. FC prime is 30 MPa. Then Fy equals 420 MPa. So, ang beta ni, dili 0.85. No, kay 30 man. Itong gamiton nga formula to obtain beta, katurang interpolation sa 0.85, then minus 0.05, then FC prime, bilang FC prime, 30, minus 28, divided by 7. So, equals, pila ni siya? Pila? Pwede rin ko na lang. 5 decimal places lang. Kung ano, 83571? Sa? Anad na lang ba? 30. Memorize na niya katabayan. So, karon,
if analysis, di ba, gihatag naman ang beam dimensions. So, atong first button, sulbo na to ang C. Ato i-check if ni-yield ba ang tension nga side or wala. If wala siya ni-yield, recompute ka sa C. Ang nakalisod na ning doble, kay imong expression nga summation of forces horizontal, i-appeal naman to nimo ang force sa compression nga side. So, mo na siya medyo puti kamay. Pero di ba, if doble gani, ako kay nag-chance nga ang tension steel nga side, muyield gid na kay nganong gipunan gud nimo og bars dito sa babaw sa. So, atong checking summation tag forces along x or horizontal. Na unsa gid yung forces gaak? Dire na ay tension nga force no sa ilawom. So, kani nga tensile force is equal to AS. Yeah. Ako mag-chance mo yield na i-FY na lang ato. Anyway, ma-check man na nimo i-compute nimo sa FS o FS prime. Then diri sa top na compressive forces pod na kay compressive force C1 kalinya ning steel reinforcement. So kani siya mo ni ang AS prime multiplied by kani di sa ta mo assume nga FY. Pero pwede nimo i-assume initially nga ni-yield ang duha ba? Then i-check nimo sa FS kung wa gini ni-yield, recompute jud ka sa C value. So pwede atong i-assume sa nga ni-yield sila. But actually ang label gid ni dapat FS prime kanipod FS na. But aside sa C1, napamantay compression block pag yun. So example, ang kaning naka-below mo ni ang ato ang compression block. So di ba sa center ani niya, dira mag-act ang katong resultant force sa concrete. So man siya ang C2 na to. Then C2 equals stress 0.85 FC prime multiplied by area. Kaya di ba, this dimension is equal to A man na siya. So summation tag forces horizontal. Kani sila padong left. So ato nang i-value sa pika side sa equation, then kani siya padong right, atong i-separate. Now, ato sa i-assume that tension steel tension and compression steel yields na. Sir, ngano i-check nimo dapat na may chance nga mo yield ang duha. If mo yield ang duha, kay di na ka mag-recompute sa C. Mag-recompute ra ka if naiusa nila nga dili mo yield. So, karon atong i-calculate ang AS ko no. As well as AS prime. Asa kay AS? Tension side or compression side? AS, upat ka po ng 8 mm. Then ang AS prime, duha ka 28 mm bars. So, ato lang bago ng solve para dili na daghan atong input sa calcul. So, 4 times pi over 4 times 28 squared. Dire, pila man ang sa AS? Duha ka buok. Equals pila na sila? Kani? 2, 4, 6, 3, 8, 4.
0.008 or pwede ito 463 na lang mm squared. Pwede po din yung i-store sa calculus para exact. Then ang AS prime 1231.50 mm squared. Na. So summation na tag forces horizontal. Magsugod ta sa ano lang compression equals tension. Ang compressive forces kay AS prime which is 1231.5 multiplied by FS prime, but again, nag-assume pa mata na yield ang compression steel. So FY o sa ato gamiton. So ato ang value sa FY 420 na. Then plus 0.85 FC prime AB, so 0.85 ang FC prime 30. Na. Then para automatic na to makuha ang value sa C, ang A isda na lang na to beta C. Kay kuan man A is equal to beta C. Ang problema lang ang beta na to dili 0.85 no kani gid ang gamiton. 0.83571. Then C multiplied by B. Ilang B? 300 mm. Then equate na to sa AS 2463. Nya, again, i-assume na to nga yield ang tension nga steel wood, so 420. So assuming nga na yield ang duha, makakok ang value sa C. Pero initial pa ni nga value sa C kaya na may chance nga i-recompute na. If na usa ka portion wala i-ito. Pila? 80.90. Unit is mm. So computing the depth of the compression block, na kay makuha nino nga value A. Ang value sa A kay beta C man, so 0.83571 multiplied by pila ni 80.9 pila 67.61 mm. Ato ko na i-check na ba traces. Swerte wala sa pero gibutang pa ng traces dakong chance patap ka. So sir ganong wala diri ang 67.61. I-check pa man mo dapat ang FS o FS prime if yield pa ang compression steel o ang tension steel. So pwede ra kag di mo compute og A if ever pag-check mo sa FS kay wala siya ni yield. Dito na ka compute C. Actually dili na mo ang next step dapat check din ka FS after di mo solve sa C. Ya ana pa ka mo identify if kailangan ba ka pag-solve sa A na. So atong solvo ng FSB. Diba ang FS 600 D minus C over C. Katong sa strain diagram nga i-derive na to. So ang value sa D pila man? Diba 330. So 330 minus C 80.9. Yeah, divided by C. Also 80.9. Pila may value sa FS? 1847.47 megapascal. So this is greater than Fy. So ni-yield yun di. Pero kung siya, tension steel yields. Pero how about ang sa compression na side? Sa compression na side, Fs prime is equal to 600. Pero lahat na nino, di na D minus C. Kato ng C minus D prime. So ang C
80.9. Ang D prime, ano sa D prime? 70. 70. D prime, gani siya, katong steel covering. Ang inyong bantayan na kay, naiuban nga problems nga, ang covering diri sa ubos, 80. Ang covering sa babaw, 70. Kung sa may gamiton nga D prime? 70. Ang 80 ang 70. Ang 70. No, example, 80 ni ba? 80 ni siya, kada 70. 70 ang gamiton kay mo na ang Different. steel cover sa compression na side. So, say kay kung 80 ni 80 po gamiton sa students kay mas dako ko na. Ano mga ingana nga mga rationalization. Ang gamiton ni mga D-prime katong sa compression na side. Kay kung imo i-draw ang strain diagram, dito ba ata nag-ratio proportion. So, 80.9 minus 70 divided by 80.9. So, pila ang FS prime? Pila? 80.84. So, obvious kayo. No, nga mas gamay siya kaysa sa FY. Kaya ang FY na to, 420 good. So, meaning compression steel does not yield does not yield. Now, if any of FS o FS prime dili mo yield, i-compute ka sa C. So, ang wato nimo ni-yield man ang tension steel, FY yapon yung gamiton. Pero ang FS prime kani nga portion ilisdan nimo og 600 C minus D prime over C. Pareho ra sa single yapon pero ang sa double lang usually ang kaning compression steel ang mausab kung kailangan ka mo recompute sa C. So recompute C. So pag recompute sa C, unsay buhaton na to? Ang kaning nga expression, di ba, FS prime man ang FS prime mo nang isdan sa ang actual nga steel stress formula. So ang metaba ni 1231.5 nya kani siya may mo nang 600 then C minus A prime which is 70 divided by C. Then, plus, copy ra yapon, 0.85, FC prime, nya, AB. Sa ang A na to kay beta C man, so 0.83571 C times B which is 300. Then, ang right-hand side sa equation, mao gyapon kay yield man ang tension steel man di ba AS FY man na siya. So 2463 multiplied by 420. So masolve na ninyo ang C. So itong butang notation nandito no? Annotation din. Compression steel. Does not yield. Pero anong kani? Wala nila usab. Kaya ni-yield man siya no? Tension steel yields man. So, pilang value sa C yan? 100,
15.98 mm. Pero di pa rin mo ang depth of compression block, no? Eh, kung pumunta nun kag C, mo man ang location sa compression fiber pa daw sa neutral axis. So, ang A, computan ba nimo? Mo ni ang depth of compression block, which is beta multiplied by C. So, 0.83571 times 115.98 equals pila? 96 93 96.93. So, mo ni ang answer na to. Depth of compression block. So, ito tanawin sa choices. A, di ay. Pero tanawa, nasa di ang 100. O, mo na delikado. No, again, ang choices dire pattern sa board exam. So, pag-expect mo nga, inganin yung ma-encounter, 115, 0.98 lang ni. No? Pero kasi ma-excite ka ba nga, 115, sikit man. Kaning, ano na 0.102 na? Kasi i-exact niya, i-exact niya ang decimal niya, mawagin niya magawas. So, mani ang mahog nga, mani ang trap nga choice. Pero masundot ang ta, mas panindot na to, ang atay butang dire, katong nakuha initially, katong pila to? 80.9 o 67.61. Pwede natin butang dire. O pila to? 61. Pila to? 67.61. Na, kaya para og muil, wala ba? Ay, kung wala nag-resolve ang C, ma-excite na, ayun, na 67.61. Sa'yo, ay, wata, pero ang answer na to, kanig, no? Natari ang answer. Ha? Eskwela na lang yung partner ko, nag-awas ko. Wala ka nan? Di na check on sa kuwan, machine. Sabi tayo pa na nga, nag-shade of the answer. Automatic zero na na. Discarded na na yung mga sa ay, 1 point. Ayun sa atong exam. Ay, sa board exam, 1.8 lagi na. Sa lisod pa kayong problem, 1.8 lagi. So, manang, dapat yung manawa naman sa iyo. Ya, igumano mo sa sayon, ato din ka sa lisod, yung manaman naman. Eh, posible mga may sayon, lagi na yung mga sayon, ya, kanang ang ipamutanda kay force over area, ay mga ingana ng mga gusto. So, ang sunod nga solvon, determine the design strength of the beam. Kung saan yung design strength? May problema no, huwag kakabawal sa pagkita ba? Ang design strength mo niya, ang ultimate moment na siya. Design strength, mo na siya ang MU. Kasama yun kayo strength. Strength, ultimate na MU. Pero if ang gipangutan na kay determine the nominal moment, MN na siya ang pangutan na. Usa sa na sa bantayan na, si Salary kung sige po, kuha na. So, unsa na to pagkuha sa MU? MU. Diba, kung magkuha ka sa MU, masindot nga, para to avoid solving the centroid, pwede man mo, i-exercise yung ganito. Pero diba, kung mag-move ka rin sa compression na kayo, how many ka forces? Tawa. Naman kay C1 o C2. Actually, pwede nyo mo masolve gamit ASFY niya times moment arm.
Pero kuon pa nimo ang centroid na ninyo. Kuman ba? Pero ako advice ninyo kung magkuha mo og couple movement sa doble reinforced, kanina lang compression side ang tanawa. Kay pareho man sila patulingan, ang i-moment man nimo sila padaw man sa tension na side. So, atong gamiton kaning C1 ug C2. So, ang C1, pila iyang moment arm padong sa tension steel. Kani nga distance. Di ba, paano siya, no? Di man yan po. Di, minus. Di, atong balik-balik ko draw no para makuha ninyo. Pero ikaw mo din yung board exam, automatic na nga, di minus d prime mas 1 na eh. Sunod, kaning C2, pila may moment arm man niya? D minus A. Na. Di man nino, di ba? Di. Yeah, may over to man eh. So, di niya, wag siya mag over to. So, kung na kanito sa RC, kabawa lang ka sa drawing, huwag may formula memorization sa kusan. So, kuha na ni siya. D minus A over 2. So, ato ang MU, okay, kuha man yun, phi, then multiplied by 0.85 FC prime. Pila FC prime na to? Ato sa iswata tanan FC prime AB force na times moment arm D minus A over 2 plus AS prime FS prime then multiplied by D minus D prime. Wa pa din nato na-compute no ang FS prime ani niya atong sulbod. Fs prime equals pila ni siya? Ay atong i-calculate po ang Fs kay basig ay ma-change ato ang reduction factor. Ang Fs prime kay 600 then C minus D prime kanang 115.98. I mean C minus D prime. Ang D prime 70 then divided by C. Pila? 237.87 megapascal. Mo niya itong i-plug sa Fs prime sa katong pagkuha sa iyang ultimate resisting moment. Then ang Fs, di ba 600, then D minus C, ang D na to, 330 daray. Pareho rani. Ang C rin mo sa 115.98 then divided by sorry C 115.98. So how much is Fs? Pila? 1107.19 megapascal. So sir, unsa atong i-check para ma-determine ang phi? Ang imong i-check katong Fs sa tension man nga side ang imong tanawon. So imong tanawon 1107.19 mas dako siya kaysa sa 1000 MPa. Greater than 1000 MPa, meaning ang phi nga gamiton
0.9. Pero what if ang result sa FS 800 kapin ra or 900 kapin? Mo recalculate ka sa fee gamit na 0.65 plus 1. Pero tungod kay ni yield siya 0.9 na. But usually mo yield man sa doble reinforce. So atong i-plug na lang tanan diri. Ang value sa fee is 0.9 then times 0.85. Ang FC prime 30. Ang A na to 96.93. Ang D, pila man ang D? Diba 330 no? 330 minus A over 2. Oh, sa'yo pang A man sa para de. 96.93 over 2. Plus, pila to ang wala na swat. Ang B kay 300. Daray ka ni, 300. Then, plus AS prime, ang ato ang AS prime, 1231.5. Then, multiplied by moment arm niya is D minus D prime. So, 330 minus 70. So, sir, ganun gi-bracket ni mo? Bracket na dapat sa kaya ang point na multiply mo sa ko. So, ang sa kasagaran nga Lumaki mo is 0.9. Sa magkamera yung multiply. Kaya kanina is private na. Bakit mo naman sa kasi tiyak na pendas na role man. Pero actually, ang kaning result ani, KNM man ang ipangita sa problem. I-divide pa nini mo og 1,000 squared. AS prime. Ay, ang AS prime, wala rin ang butang, no? Kulang ni, kulang. Ito isibo ka may. AS prime na nasuwat. Ang FS prime nga nasolve na to, ila to? Oh, 37.87. So, kuwang ni siya times FS pa man. 'Kung nominal ra gyud pangita, unsay wagtangon? Ang wagtangon kanira fee. May ang pangita to. 256.43 na.
kilonewton meter. Na. So, sir, unsay kalahian din ang MN o MU? Ang MN mo gini actual na strength niya ay ang actual niya nga makaya ba? Pero imo na siyang multiply ng reduction factor kay kung mag-design ka, imo mang i-assume na kanira ang makaya sabihin pagamihan niya ang makaya. Para ang i-design mo makuha siya man mo siya conservative. Mo nang i-times na ni 0.9. Dili pwede nga imo ang reduction factor mula pa sa 1. Kaya imo nang ipadako iyang capacity. Always na siya lesser than 1 ang value niya. Pero na uban reduction factor na equal to 1 lagi. Kay pasabot na kay murag ang actual niya nga strength dili na nimo kailangan reduce. So kanino mani? Letter A ang answer. 256.436. Kaning last, sige lang, balik-balik na. Question. Determine the concentrated service live load at the midspan in addition to a total service dead load of 20 kilonewton per meter. So, ang span ko no kay 6 meters. Sa atong bata na ni, na naman tayo MU. Ang MU, i-equate na nimo sa loading sa beam. Kung imo i-draw ang beam, simply supported siya, then 6 meters ang ihang span. Then nata uniform load. Dapat siya live load sa itong. So kani mo niya ang ultimate PULL which is 1.6 of the service live load. Then ang WU is equal to 1.2 DL. Ang DL is 20. Walay service live load yatag, so 1.2 times 20 right? Standard. So ang ato ang MU, pila to ang MU value? 256.43 no? Kilonewton meter equals 1.2 sa moment nga mako sa uniform load. So actually pwede ra di nimo put nga no 1.2 times 20 na. Pwede ra 1.2 nimo niya service load condition lang ang nasa babaw. Palit 20 times 6 squared over 8. Nya ang sa live load concentrated man na sa midspan sa may max moment na formula. Diba kung ano PL over 4? Kuha na din yun. So ang kuha na niya 1.6 then service live load times length divided by 4. Sa inyong quiz, pwede rin ingana inyong gibuhat ato, pwede rin ito y shared moment diagram. Kaya nga naman, ang concentrated load ato naman sa itong so PL over 4 ang maximum moment ato. Wala na ibong ko, nag-shared moment, pero masindot sa dinoon nga, nag-shared moment diagram. Pero pwede rin ang tatawag ingan nila. So pila ang PLL ani? 61.85. Unit is kilonewtons. O A gyapon sa. Nagkataon ra na. Ay ilan na tayo. Siguro ko sa kako ano. Siguro ko sa kako. Bora. Gyapon sa. Ikan sa.
Okay na? Itsura na. Itatag problem sa kon. Ini ka. Okay, midterm naman na yun. Palig midterm na automatic na. Midterm. Ika Friday. At sa kani siya, doble pero design sa doble. I-quiz ra ko niyang what investigation. Ya design of web reinforcement. Pero kani siya indeterminate nga bihin makayatan. Gito yun ako nun, ingani. Kay para part sa exam, mag-design mo simple gapon. Pwede kita ito yung 3 hours sa itong exam. Kung buwan. Kung di mo mawaman. Second problem. Ika ni RI, dili ni ako. Oh, wait question sa. Sorry. Medyo challenging na kami. Ang mapota na ni para-pareho oras taas yapon determine the nominal flexural strength pero ang kaning 28 mn ang ipamata na ni. Ang 29 design flexural strength mo na ang MU. Basta design strength MU na siya. Then ang last na puta na kay maximum total factored uniform load. Ni siya WU ang ipangitaan niya. So di na ka mag 1.2 1.6. Ito ng W ang actual niya ipakita. Katong i-equate ra niya ang MU sa WU L squared over 8. Ano. So kani siya no nga beam doble ni siya. Doble. Pero sir nganong mas daghan lagi ang bars diri sa. Ano man, tanawa. Cantilever man. No. Kung cantilever ang beam, tension man ang babaw, o presyon ang ubos kay tungod negative bending. Mo nang ang babaw nga reinforcement, mo ni ang tension na side. Na, kung inyo pong manotis, AS ang label dito. Ang sa ubos, AS5. So, dagan kay gihatag no na ay 100, 400, 350. Atong usaw-usaw og label ni tanan. So, kani siya 100 mm. Then, H2 is 400 mm. Nya, na gihatag nga B.
B is equal to 350 mm. Nya, nay A, asang A, daray. Pero di na, depth of compression block ha. Given na na dimension sa beam, di na mo ang A inyong gamitan sa computation. So, ang A dire, 45 mm. Dili ni ang depth of compression block, kaya ang depth of compression block, kanina man dire, kana man eh. Mo ni ang A. Kaya ang compression side naman sa ubos. So, ang AS prime ko no, upat ka buok, 20 mm. AS prime, pero take note nga, ang AS prime man nasa ubos. Kay tumod negative bending. So, calculating AS prime, ato na lang, kuha ng value no, upat ka buok, pi over 4 times 20 squared. Then, ang top bars, we have AS equals 6 niya siya kabuk. 6 times pi over 4 times 20 squared. Bas, ato na lang kung ang areas nila. Pila ang AS prime? 1256.6. Pila? 1256.64. How about ang AS? 1884.96 mm squared. Yatag ang FC prime, 28. So, pila may value sa beta? Beta factor is 0.85 ra, diretso. Then, longitudinal steel yield strength, 415. Lateral ties yield strength, mo niya sa stirrups, 275. Pero actually, hindi na siya magamit sa problem. Ihatag lang na, pang trick lang siguro ba, kasi imong gamiton ng FY, ito 75. Pero napoy uban no nga, lisod-lisoron ba? Lahi ang FY sa bottom bars, lahi ang FY po sa babaw. Napoy nga nga problems. Pero kung ano na siya, murag sildam lang sa na kay kung mag-design kag beam, palit ka kabilyan, lain biya, imo lahi kon. Pareho ra gyud FY tanan. Pero nay uban problems sa sa mga references nga tuyo og lahi ba. Pero kani lateral ties man ang ingon. Di man longitudinal steel. So, ang lateral ties, kaning stirrups na. Hindi magamit sa problem. Gihatag ang clear concrete cover, then gihatag po ang effective concrete cover equal 75. Ang effective concrete cover, mo na concrete cover gamiton mo sa problem. Balik, ang kuha na siya, D prime ba? Maog na D prime na siya. So, ang effective concrete cover, kani siya. Balik, ikan dire sa tunga. Kani ko no siya, 75 mm. Ano siya? Balik, ang effective concrete cover, mahog rin siya nga D prime. Pero ang problema, wala ka ba? 2 layers man na. So, murag imposible no nga ang gamiton nimo 75 mm rapat. So, i-calculate pag hindi mo asa na yung location. So, saan ni siya? Na may concrete cover na 40. Diba? Ang concrete cover, gikan sa edge sa
beam kani tension side nya padong sa tumoy ra sa stirrups. So kani pwede na to i-label na siya as 40 mm. Now, ang stirrups, yatag mo po ng stirrups. Pila to ang diameter sa stirrups? Try, 10 mm daw ang diameter. So, 40 mm, yan napag yung 10 diri. 10 mm plus so, essentially, 40 plus 10 plus katunga sa bar diameter. Pila ang bar diameter? Diba? 20 man to, no? 20 divided by 2, another 10 mm ni siya. So, 10 mm. Now, ang A, gihatag ang A, 45. Pero di na mga itong i-add kay ang centroid na ni old group, di na sa 3. No, solve kag centroid. Kung sa itong variance theorem, kung area ba? Diba, area times distance may be barred y or barred x. Depende sa imong ipangita. Pero atong ipangita ni ang barred y, no, kay vertical distance man atong ipangita. So, AD, balik, mawag nga total area times distance is equal to the sum of the areas multiplied by their respective moment arms, considering a reference point or reference axis. So, kani siya plus A2 dito, and so on. AN, A sub N. Now, di ba, kaning 6, pila ni kabuk? 6 bars, same man ang area, puros man 20 mm. So, sa itong ma-assume, equal tanan area. Ang A1 mo, A2, antod, A sub N. So, din yung mga area sa since equal tanan area, ay mag-equal tanan area, mag-second di ba? Sample lang, ang area sa usa ka bar, di ba, pi over 4 times 20 squared. Di ba, mo man yung i-substitute diri sa tanan, A1, A2. Pero ang total area, unom ka bars, ang kaning side diri sa pikas, 6, pi over 4 times 20 squared. Now, since same tanan area, pwede nimo ipagawa sa equation na unom ka booking ana. So, actually, makancel rin eh. Makancel. Ang mabilin, ang number of bars na lang. So, manang kung mag-solve ka og centroid sa bolt group, ang imorang gamiton, ang number of bars ra. So, kaning A sub T, imbis nga total area, ipa na lang pila ka bars. Pero, again, maganda rin kung equal tanan bar diameter. O masana usually. Dahil masad nga, kuha ni, nipis niya, kani baga. Pero na ibang problems yun sa bukod nga, o yun sad nga, baga dire, niya kaning additional dire sa second layer, nipis. O sad na yung problema lang. So, kuha din 6 kabuok bars. Yan sir, unsa di atong gisolve, ani? Ang atong gisolve, di ba, kung ato yad 40 plus 10 plus 10, asa naman ta? Diba, naata diri sa tunga na sa paano? Nata sa tunga sa bar. So, essentially, atong gipangita, if mo ni ato ang reference axis, gipangita tani nga distance kung pila ang bar y. Ikan diri. Now, if kani ato ang reference axis, nay upat ka bars dira.
No. Yeah, wala mo siya distance padung sa reference axis. Dapat sa reference sa reference. So, inika-apply nimo sa Variance theorem, may mo ning 6 bar y equals upat ka buok volt area times 0. Anong times 0? Again, kaning upat ka bars dire nasa reference axis na to. So wala siya distance padung sa reference axis. Now, how about kaning duha dire? Kaning duha sa ubos. Nasa distance. Ang iyang distance from the center niya padung sa reference axis, only that of your 5. So, 4 times 0 plus 2 times 45. So, pili ba niyo sa bar y? Pila? 18? 15. 15 mm. So, 40 plus 10 plus 10, pila? 60 plus 15. 75. 75 ra po dire no? Kung 75 dire, 75 ra po dire. So, ang bar y ito nakuha, 15. 15 mm. So, maski pag imo dahil sulgon, girik na din ang problem no nga ang iyang effective concrete cover ma-equal ra 75. Girik ra na siya. Pero if ever wala siya gihatag, ingani ang process good sa pag-solve. So, gingana pagkuha ang 75 actually. So, sir, ganong imo ning i-cover? Nigawas man ni sa word exam. 2 layers niya ang gihatag kanirang A. Solvon pa nimo ang centroid sa bars. Pero napagi ko napagi row maximum nga gihatag 0.0189. Kung sa board exam nga approach, i-check man na nimo if ang row kay mas gamay sa row maximum, analyze ka or investigate as pinasingli ra. But if row exceeds row maximum, analyze as doble. Mo nang gihatag ang row maximum. Murag isugo ka nga i-compare ang row ana. So imong buhaton, di ba row is equal to kuan man siya AS over BD. Wala sa dino, side note lang sad. Kani siyang reinforcement sa stirrups diri mo ang gitawag nga 4 legs. No? Kay na may additional diri. Guys, gibot lang. Pero again, wala taga design og shear, so wala ray labot. So kaning row equals AS over BD. Kani atong gamiton. Ay sorry. AS 1884.96.
Nya pila may value sa B na to? Ang B kay 350. Sir, unsay D nga gamiton? Ang D nga gamiton katong padungkod sa mention nga sa gikan sa so H2 plus H1 minus cover niya ang ano. 75. Pila man na siya? Mahog to nga 500 minus 75. Pila? 425 mm. So, kuha ko na ang value sa row ko no. 0.01 127 na. So, 0.0127 wala na exceed sa row maximum. So yan na lang sa training assembly. Wala siya naka-problema sa board exam pero kung imo gining actual og solve dapat doble gid natin siya. Sa exam, i-check lang ninyo. Check pero ako ihatag doble gyud kay nakasingle naman taga investigation. Balik sa exam, ayaw na lang i-check ang raw maximum. Ang ako yata din yung akong tuyokon nga doble gid siya. So, if single ang pag-analyze ani, sayo na lang kayo, ano man. Balik. Ano mo sa single, katong mention set, alam mo i-consider ko. So, matong next button. Balik, wala din gamitan na itong i-compute. I-compute lang ako for the sake nga makabaw mo sa approach if 2 layers niya, dili symmetrical. So, kung na din i-analyze as single na din siya. Analyze as singly. So, analyzing as singly, equating compression nga force o tensile force, kuan ra 0.85 FC prime AB is equal to AS niya. Ato lang sa i-assume nga yield ang tension nga scale. So, kuan na ni sa 0.85 ang FC prime nga gihatag sa problem 28. Then ang value sa A, isa na lang ito beta C para automatic makuha ang C niya. So 0.85 C, ang B pila man? Diba 350. Then equals ASFY. Ang AS 1884.96. Ang FY 415. Dili ang 275 ba? Kaya ang 275 sa stirrups na siya. So pila isi inyong makuha? Kila 110.48 mm. So ato ko na i-check ang FS. Diba ko ni siya 600 times ang D na to. Pila gito ang D? Dara na 425 minus C divided by C. Equals.
Pila? Lapas 1,000. 1,708 MPa. So, greater than 1,000. Meaning, ang fee, pila man? Fee, 0.9. Gamitan. So, ito ko nung i-calculate ang A ko nung. A is equal to beta C man. So, 0.85 times 110.48. Pila niya ang A? Pila? 93.91 ang unit mm. So, karon ikuha nimo sa MU. Ang MU ani kay kuan ra. P multiplied by 0.85 FC prime AB 4 sa compression nga side, then D minus A over 2. Kanara. Wala na sir, wala na may plus katong AS prime manana. Ano to ilabot kay i-analyze na to siya singly man. Kay wala man na-exceed ang rho maximum sa rho. Wala na siya ibantayanan ninyo. So, ato ni input ang MU di ay equals 0.9 times 0.85 FC prime 28. Ang A pila? Nakuha na to na 93.91. Ang B pila man? 350. Then D minus A over 2 425 to siya, no? Minus 93.91 divided by 2 equals. Divide ni 1,000 squared para ma-KNM siya. $266.16. Tamang tanan ko. 266. Wala sa choices. No, ako nang gitoyo. Ano naman? Ang gipangita nominal man. So no need ang 1.9. Pero sa number 2, design flexural strength mo ni siya. Sa kuha ni siya sa number 29 ni siya letter A. Pero kung nearest man ang pili ang MN kuha na MU divided by phi sa murag gitangtang ra ni mga 0.10 ba murag neutralize. So 266.16 divided by phi 0.9 pila ni? Pila? 295.73 kilonewton meter. So, ang answer di ay kani actually, anong 265 ni? Kasi 295 times 0.9. Pila? 265 sa kay usay kay kung bautan ng design flexural ang katong
value sa nominal, more may times 0.9, dili ka tapos Tapos pa. na yung picture, sir. Oh. Notes ka lang. Balik, ang i-compute ra ni kanirang Ganun. 295 bali initially. Ya basig tungod sa pag round off na to, nalahi ang values. Walang one is it. O sa nominal, tamtaman ra nimo ang fee diri. So kanang last, maximum total factored uniform load. Tapos yun yung Kung ano siya, MU is equal to WUL squared divided by 8. Na naman kay WU? Ay, na naman kay MU. Ang MU, 295. Kanila itong gamiton. Yung mga minus choices. Then equals WU. Then ang sir, dili yung 65, sir. Okay. MU. Oh, 265 din. 265. Then ang L, ani? Daray. 4 meter cantilever beam. Oh, sorry. Cantilever din. Di pwede gamiton. Sa? Oy, delikado ani no. Work na to kung simply supported. Pero what if cantilever? Cantilever man then ang span is 4 meters. So if cantilever siya, ingani man ang load na WU. Ang maximum moment asa man mo occur. Di ba sa support mo occur. Ang value sa maximum moment kani naman ni resultant equal to WU multiplied by L. No, ihang span. Ang moment arm na niya kay katunga sa length which is L over 2. So ang moment dire nga reaction is WU times L multiplied by moment arm nga L over 2. So may mo siya nga WU L squared divided by 2. So ang span 4 man. So 4 squared then divided by 2. So pila ang WU? Pila? 33. Point L per M. So, ang answer, letter C. Kasi yung ano, AWL squared over 8 ko, no? Sige ba? Kasi, ipot lang sa choices ba? Instead nga 2, di ba? Oh. Kasi ko nga, huwag inyong simply supported siya ba? Asa na? Pila mo gawas? Na 132. Sa, ano delikado? Ano masabi mo ang problem nga cantilever ang gihatag cantilever. So ang maximum moment mo kato pong maximum moment pod sa cantilever. So ang paano na niya WUL L times L WUL squared over 2. Kaya nagpantayan na sa Sir,